Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga sa inyo lahat. Congratulations sa ating bago na actually full-pledged or legitimate na Senate President, Sherwin Gatchalian. Yan, palakpakan natin mga ka-Wonder dahil wala na yung sinasabing agam-agam o pag-aargumento na maaring ang mauwi ito sa isang disqualification na naman o unconstitutional, no, na iaakyat marahil malamang ng kampo ni Sara during o bago magkaroon ng o kahit during habang dinadaos yung impeachment trial. At salamat sa pagdalo ni Joel Villanueva, ika-13th na siya, Joel the 13th nga sabi nila. At yung mga bagong natuklasan diyan na ebidensya kay Sara Duterte, yan pong pag-uusapan natin ngayon mga ka-Wonder. Pero bago yan, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Pindutin nyo lang po ang subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So kanina mga ka-Wonder, nagsagawa ng sesyon ngayong June 17 dito sa Senado. At dumating nga dito si Joel Villanueva. Ayan, palakpakan natin siya mga ka-Wonder. Pasalamatan natin siya. Alam natin na maraming naiinis sa kanya. Isa na tayo nun. Pero dahil nga nakita niya yung sense of responsibility na panawagan sa kanilang mga senador na sila ay nanumpa sa taong bayan upang maglingkod. No, yung sinasabi nga ni Senator Mig Zubiri, the hallowed institution, itong Senado, no? Na sinasabing the last bastion of democracy, parang gano'n ang term nila. Mukhang wala na naman itong mga Cayetano Black o yung sinasabing DDS Black. Wala sila. Diba? Igagalit na yung mga taong bayan. Sabi, ang titigas ng mukha ninyo. Pinapasahod kayo. Hindi kayo dumadalo. Nagre-rebelde kayo. Kumbaga, hindi kayo nakikiisa. No? Ewan ko kung kasama dun sa sinasabi yan ng mga plano, no? Para maging magulo yung rehimeng Marcos. No? Hindi natin alam kung yan is parte nun. Pero kitang-kita naman dyan na nag-roll call ang secretary, no? Wala na naman itong mga DDS senators, no? At good thing nagbago itong isip ni Joel upon the illumination, no? Coming from his father, no? Na nagbigay ng advice na wag more of political friends. Bagkus yung damdamin mo, yung isip mo, yung puso mo out dun sa kanyang moral and spiritual principles. Malamang ito yung ginamit niyang timbangan mga ka-Wonder. And then, andun nga siya, bagamat tahimik siya ron sa gilid, I think hindi siya nakikipagkamay sa mga newly, legally, legitimate leaders gaya ni Sherwin Gatchalian, ni Tito Sen as bagong pro tempore, at maging si Senator Migs, na sa committee on hearing ba siya? Parang ang nangyari kasi sa kanya, na elect siya pero hindi siya nakapag-oath, no? So tingnan muna natin mga ka-Wonder itong kaganapan kanina. Talagang masayang-masaya ang tao dahil sa bagong Senate President na 13 na mismo. Please call the roll. Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Go, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Ligarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Soto III, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camil, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, Senate President Pro Tempore Gatchalian. With 13 senators present, the chair declares a quorum. Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate President of the Philippines. And so, Is there any objection? Hearing none, the election of the Senate President is now in order. Mr. President, I move to, if I may be able to be recognized to nominate our Senate President. Yes, we recognize the Majority Leader.
Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as mayor of Valenzuela City, and as senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng disenteng oras dahil overwork daw sila, overwork. At palagi nilang tinatanong sa akin, kailan ko daw siya mahahanap ng girlfriend para makauwi daw ng mas maaga. Kaya, Mr. President, ikaw nga po daw ang sinasabi niya, nagsasara ng Senado, na wala na pong staff, ikaw naman po naiiwan. And that just shows your dedication, Mr. President, on how hardworking you are in preparing for the days ahead. He has ably led some of our most demanding and time-consuming and consequential committees, namely the Committee on Energy, the Committee on Economic Affairs, the Committee on Basic Education, and most notably, the Committee on Finance. As Finance Chair, he had navigated the very challenging period in the wake of flood control scams coming into light. But he led the Finance Committee with great resolve, spearheading unprecedented initiatives to ensure accountability and transparency in the national budget. I believe that this last budget, my dear colleagues, was one of the most transparent in recent history. As a matter of fact, whatever projects that we wanted to insert or amend into the budget, we had to come up with voluminous requirements and documents coming from the agencies themselves and the receiving bodies like the LGUs. And that was the request, not just the request, it was the demand of then Finance Chair Wing Gatchalian. He is the leader that the Senate needs in this time of division and disarray, and he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation. I have every confidence that as Senate President, he'll be able to set the institution back on the right path, guided by the highest standards of service, integrity, and morality. To my colleagues, I plead, let us elect Senate President Gatchalian and let us get back to our work in this hallowed institution. Maraming salamat po, Mr. President. And maybe we don't need to put it to a vote, Mr. President. Maybe we can do it by acclamation, Mr. President. Ayes and nays would be fine. I so move, Mr. President. So, And then move to close. There are no other nominees for Senate President. I move to close the period of nomination. any objection? Hearing none, the nominations are closed. Therefore, Mr. President, we'd like to congratulate. As you said, for, to vote Ayes and nays. as acclamation. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. May we ask Senator Gatchalian to, before that, Senator Francis Pangilinan is recognized. Yes, just for the record, that the vote, having a quorum, is unanimous, Mr. President, for the record. Thank you. We place that on record. May we ask Senator Sherwin Gatchalian to ascend to the rostrum to take his oath as Senate President. Mga ex. Sa kabila. Dito family. Dito dapat dito kayo. Dito kayo dapat dito. Dito kayo yan. Yung may family. Alright. Sige. Pare, first
Bachelor of Senate. Yung iba pretending. Mami mo dyan. Diyan na? Ito na? Yeah, kompleto na. Okay. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. I, Sherwin Gatchalian, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present the position duties of my present position and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the Philippines, the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and decrees that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the to Philippines, the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. So yun mga ka-wonder, ang nangyari kanina sa special session no, na ginanap dyan ngayon sa Senado. At ito'y para linawin na rin mga ka-wonder kung ano talaga yung kaganapan dyan sa Senado. No, na hinihingi ng taong bayan dahil magulo ang Senado at kitang-kita naman natin na 13 senators lang out of 23 or out of 22 ang nagsidalo. Wala dyan yung mga Cayetano o hindi DS Black senators. No? At dyan, nakita natin na nanumpa si Sherwin Gatchalian bilang legitimate at legal no, na ina-acknowledge ng mga institusyon bilang Senate President. At pumalit po nga si Senator Soto bilang pro temp, no, o Senate pro tempore, na ganun din si Senator Zubiri na siyang nanumpa lang sa kanyang pagka-elect pero hindi siya nakapag-take oath. So yan mga ka-wonder, itong ngayong nirereklamo ni Alan Cayetano na dyan sa, kung umabot man, ano, dyan sa Supreme Court, o I think pinaabot na, no? Magiging wala na yan saysay dahil si Sherwin na nga ang tinalaga na pinagkuhanan mismo na sinasabing 13. Lagi nilang inuungot, no? 13 is 13. Dahil nga kahit na itong si Jinggoy ngayon, binabaan na ng 90-day suspension ng Sandigang Bayan, no? Suspendido na siya. Ibig sabihin mga ka-wonder, yung sinasabi nga na the moment pa lang, nasabi nga ni Justice Carpio na ikaw ay ma-involve, no? Magkasala na maging part dyan ng plunder, no? Nung anumang kaso dyan, na graft, ikaw ay automatic disqualified sa iyong posisyon. Kahit na dinidinig pa raw yan. Yun ang pagkakasabi, no? Automatic. Ito ngayon, ibinigyan na siya ng suspension, 90 days. Na yan nga, hindi na talaga siya makakadalo dyan. Yung kanya pong function bilang senador, no? Hindi na niya ma-execute yung kanyang public office. Dahil nga siya nga, ganun na nga, inuulit natin na siya ay PDL, mga ka-wonder, ano? Deprived of liberty. At yung liberty lang dyan ay hindi yung kalayaan na makalaya-laya siya, makalabas-labas siya. Maging yung mga ibang rights niya dyan, about what rights ang tinutukoy dito, no? Kagaya ng sigurong gusto niyang dumalo. No? Sasabihin niya, karapatan ko yan bilang senador. Ay hindi. Dahil wala na sa jurisdiction ng Senado yung kanyang kapangyarihan. Kasi pati yung kanyang authority and power ay na-waive, mga ka-wonder. So siya ay under jurisdiction ngayon ng korte. At siya ay malamang hindi na talaga makakadalo dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil yung sinasabing 16, no, na 2/3 sa pagboto ay mukhang mababago. Yun ang pagkakasabi ng mga profesor. No? Hindi natin alam kasi hindi naman nagsasalita ang Korte Suprema. Hindi natin maintindihan. Ano? Sana may batas, no, na may session din ang Korte Suprema na nagsasalita siya, no, na at least once a month na kumbaga nagsasalita siya sa publiko, no, na ito, ganito ang kalagayan ngayon, dapat ganito, ganyan. Para sa gayon, may kaalaman yung tao
No, hindi man niya pinaparating diyan sa mga Congress o sa Pangulo, at least sa taong bayan. Para at least naiintindihan ng tao yung kalakaran o takbuhan. Hindi nagiging pakiramdaman kagaya niyan, no? Yung two-thirds ba, hindi na 16? Magiging 15 na lang ba yan? At least maintindihan ng tao for the sake of transparency. Sana may ganun, ano? So ito nga, speaking ng impeachment ni Sara Duterte, may bago na namang mga ebidensya nga natagpuan sa kanya. Aside from dun sa nalaman natin noong nakaraan, ano? Dahil meron siyang 92 firearms, mga ka-wonder, no, na na-discover na hindi nga niya na-ideklara sa kanyang salin. Part yan ng assets. Dahil alam natin, may mga presyo yan. Iba dyan siguro mga collector's item pa, mga rare, mga limited edition. Alam niyo yung mga ganun, medyo pricey talaga. 92. So, inaabot niya ng milyon-milyon, mga ka-wonder. At ang pagkakasabi, dagdag pa. I'm not sure kung it was referring do sa firearms, no? Aside from dun sa bagong tuklas na 10 million pesos. No? Yung 88 million na kanyang sinabi sa salin niya, pumapalo na ng 98 million, mga ka-wonder. At dagdag yan sa kanyang mga ebidensya, no? Ito'y violation na naman, mga ka-wonder, sa Constitution. Dahil kung natatandaan natin, itong si Justice Corona, na siya ay na-impeach out dun sa dami ng kanyang impeachable offenses, dito sa salin siya nabutasan. No? At yung sa pag hindi niya pagdeklara ng salin, dun siya na-impeached. Kay Sara, ang daming offenses, mga ka-wonder. At dito lang sa salin niya, ang dami niyang hindi na-deklara. Mga ka-wonder, kabilang na itong mga firearms at itong 10 milyon na bagong tuklas. Ayon nga rito kay Representative Ridon ng Bicol Saro Party List. No? Dagdag yan, mga ka-wonder. At itong apila nga ni Cayetano dyan kung nag-apila siya dito sa Supreme Court, ay magiging moot na yan, mga ka-wonder, dahil ito na si Gatchalian, ang bagong Senate President ng Senado. No? Pero sinasabi nga ng isang abogado na mag-iingat pa rin dito sa mga Cayetano block na senators. Nakakahiya, mga ka-wonder. Ano? Biro mo, ang sabi, mag-iingat sa kanila. Dapat sila yung katiwala, steward ng taong bayan, no? Na magde-depend at mag-i-institute o magsasabing mag-i-execute ng mga constitution natin. Pero sinasabi pa sa kanila na mag-iingat sa mga ito. Dahil ang mga allegiance nito ay mukhang hindi sa taong bayan. Mukhang sa kay Sara Duterte, yun ang pagkakadating, ano? Pagkaka-convey ng mensahe. Kaya mag-iingat daw. Ito nga, sabi nga ng abogado, is the worst of all the Senate sa history ng Senado. Grabe. Dahil nahaluan, mga ka-wonder. Kaya ito, leksyon po ito, mga ka-wonder. No? Na sa atin pong pagboboto, yung may mga mancha, may history, wag na natin iboboto yan. Wag na natin hahayaang iboto yan. Alam na natin na may mga malalang kondisyon na. Alam na natin iba-ibang memes ang ibinabanat dito sa mga TDS. Ito raw yung mga manifestations, ito yung mga symptoms ng pagiging DDS. Kahit anong gawin mo dyan, sasabihin lang sa'yo niyan. Duterte pa rin, yun yung sasabihin niyan. Doon pa lang sa sinasabi niya, may kita mo talaga, no, na hindi sa bansa ang allegiance, kundi sa tao. Tinitignan. Kasi noon pa man, Duterte talaga kami. Yung mga ganun nila. Siyempre, tatawanan naman itong mga tao. Wala naman kami pakialam, kahit sabihin nyo, Duterte pa rin kayo. No? Hindi nila pinapansin yung mga kung ano man sabihin ninyo. Dahil, kumbaga, ngayon, kasi pag sinabing Duterte ka, Duterte ako, yung tingin sa'yo, kumbaga, sa akin lang, sa mga nakikita ko sa mga post, kahit sa mga reaction, ano, Duterte, tapos i-insist niya yung Duterte, agad-agad sinashot yung conversation. Wag mo yan ipasok dito. Kumbaga, iniiwasan, no, yung mga ganung tao o kaya yung ganung usapin, no, agad. Dahil ang pinapahalagahan natin dito, tingnan mo naman yung mga senator na to na hindi dumadalo. Di ba? Instead na sa taong bayan sila maglingkod, wala na naman sila sa Senado. At kung magkakaroon sila ng sesyon ng sarili, hindi yan legitimate. Dahil hindi yan kinikilala, una, wala silang staff from the Senate itself. So, hindi magiging legitimate at walang record na mangyayari niyan. So, mangyayari niyan, ingay lang sa social media. Magsusumbong sa mga katropa nila, mga DDS, at yun yung kanilang audience. No? At yun lang ang nangyayari. Mga social media ng
na ingay na hindi naman nandun sa formal session na tinutukoy. Kaya yan mga ka-wonder, congratulations sa bagong SP President at magtitignan pa rin natin yung takbo ng impeachment at salamat kila Cheese Escudero. Alam nyo tayo, minsan alam natin, nagalit tayo dyan kay Cheese at saka kay Joel, tayong mga maka SB11 block na naniniwala sa kanila. But eventually, alam naman natin, when the credit is due, kailangan natin ibigay doon sa dapat bigyan ng credit. No? Kaya credit doon kay kudos kay Cheese at kay Joel sa kanilang pag-transform ng kanilang isip, pag-renew ng kanilang isip, na sila po nagkaroon ng illumination coming from the enlightening of from someone. In case of Joel, from his father. I'm not sure kung kay Cheese, siguro nakita niya na self-illumination, nakita niya na hindi itong Senado hindi dapat ganito. So nakita natin yung sense of responsibility nila, yung kanilang puso sa bayan, yun yung nakita natin. Bagamat yung mga kaso nila, wala naman diyang sinabi na ito po'y borado na. So iba yan, outside yan sa kanila pong desisyon dito sa kanilang pagdalo. Hanggang dito lang tayo maka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers.